live po kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes po ito. Hello, Ma'am Lourdes. Good afternoon po at magandang hapon po sa ating po tagapakinig. Nagulat lang ho kami sa, eto na naman tayo sir kapag may lindol, ayan nakakalat na naman. Ako, ito na yung the big one. Eto na po. Ano po yung 4.6 magnitude na lindol na ito sa general na napakalawak ko kasi nang nasakop niya. Metro Manila at maging paakyat pa dyan sa Luzon. Opo. Actually, hanggang Camarines Norte nga po, merong nakaramdam Opo, mababaw po kasi, ma'am. 10 kilometer. Yung pong latest bulletin po natin, Earthquake Information number 2, ang lalim po ay nasa 10 kilometers. So may kababawan po yung lindol at medyo may kalakasan din po ng konti kaya po malawak po nakaramdam po. Pero so far po, ang pinakamalakas na intensity, base na rin po sa mga pag-survey na ginawa po natin, ay intensity 5 po sa General Nakar, Quezon. Okay, sa General Nakar ay intensity 5. Nakalagay sa report kasi namin intensity 4. Apo, nung una po yun, and then yun po yung kasing unang pumasok sa atin. And then yun na po, patuloy po kasi yung pag-i-interview po natin, ganyan. So hanggang sa may nakapag-report po sa atin na yun po, pumapasok po siya sa intensity. Magnitude ilan talaga siya, sir? Ngayon po ay, kasi po yung unang pinalabas po natin, automatic solutions po ito. Ito po yung pumasok na po lahat ng karamihan po ng ating mga data nasa magnitude 4.6 po. Okay, so ibinaba from 5.1. Tama po. Okay. Sir, ito ang aming naramdaman. Hindi ko kasi, alam nyo, science to, no? May kaugnayan po ba ito sa sinasabi nilang mga fault na yun, sir? Na posible raw na magalaw? Ito po ay dulot ng paggalaw ng isang ngayon po hindi po kasi natin alam kung ano po yung fault na gumalaw talaga yung pangalan niya. So sa ngayon po ang tinatawag natin local fault. Ibig sabihin local po dun sa area ng malapit po sa General Nakar, Quezon. Kasi po itong mga fault nito usually po relatively po malilito. Wala po silang surface manifestation. So hindi po ito natin nakikita sa surface. Unlike po yung malalaking fault talaga na nagko-cause po ng malalaking earthquakes, may mga evidence po na makita natin sa surface. Ito po kasi medyo wala po So, kaya po, alam po natin na nandun, may fault po doon. Ito po yung nag-cause, pero wala pa po tayong maitawag. So, instead po, generic po muna, local fault. Local faults lang, okay. Hindi ito yung mga faults na konektado sa sinasabing gumalaw o mas posibleng gumalaw dahil daw po rito sa The Big One. Hindi ito. Ang Big One scenario po natin sa Metro Manila ay yung pong paggalaw po ng tinatawag nating West Valley Fault. So may kalayuan po ito sa West Valley Fault. Okay. Sabi niyo kanina mababaw kasi. So kapag mababaw pala, sir, malakas? At malawak? Usually po, opo. Kung ikukumpara po natin ang halimbawa po, magkukumpara tayo ng dalawang earthquakes na magkasinlakas, pero magkaiba po yung lalim niya, yung mas mababaw po, mas malakas po yung in-expect nating paggalaw compared dun sa mas malalim na lindol. Wala po, mas malapit tayo sa source. Wala po bang inilabas like tsunami, alert? Wala pag ganun mababaw, wala po yun? Hindi po tayo naglabas ng tsunami advisory or any tsunami alert po kasi po ito ay may kalayuan po sa bahaging tubig. Okay. Sir, hindi ko alam kung pwede kayong makuna ng comment or hindi, no? Pero like alam niyo kami nasa napakataas ng aming gusali, no po. Marami nagtatanong nito, sir pag ganyan ba ano ba yung mga safest na mas hindi mo gaanong mararamdaman yung paglindol sa baba na part or nasa taas na part ng mga gusali? Maganda pong tanong yan. Depende po kasi yan Kung nagsusway, yung pagmadahan na, paano po ba? Depende po yan, obviously, sa kung gaano kataas yung gusali nyo, ganyan. Maramdaman din, kung malakas po yung lindol, kahit po nasa bahagi kayo ng building, maramdaman nyo po yan. Yung intensity lang po, siguro may konting pagbabago o pagkakaiba, depende po sa paano pagkakadesenyo niya. So, sa madaling sabi po, maramdaman niyo po yan kahit po nasa anong floor kayo. Oo, kasi minsan sabi nila, mas safe daw sa baba pag, I don't know, sir, mas safe sa baba pag bumigay ang building kaysa yung mga nasa taas. I don't know, sir, may mga ganun ba?
Ang pinakamahalaga po dyan ay dapat po wag bibigay po yung building. Safe po yan. Kahit po nasa ano kayong floor. Oo. Pero sir, sandali Yung mga gusali ho ba talaga natin, may mga nakikita ko talagang kahit daw intensity 10, kayang-kaya na raw po. Lahat ba kaya yon ng mga gusali natin? Yun po sa ating po mga eksperto, sa mga engineers po natin, as long as sumunod po sila sa building code, kaya po. Oh, okay. Intensity 8 po, pataas. Oo, basta sumunod sa building code. Opo. Di ko alam kung sumunod yung iba, di ba sir? Basta tumayulan na ng mga... Yan po ang napakahalaga. Oo. Dr. Winchell Sevilla, salamat po sa inyong mga impormasyon. Wala na ho ba kaming mararamdaman maya-maya yung sinasabing aftershocks? Sana nga po. Meron pong mga aftershocks kaming na itatala. Mabuti na nga lamang po. Ito pong mga aftershocks na ito malilit lamang po. So hindi po ito natin nararamdaman. Pero nakapagtatala po tayo ng mga nasundan po ito ng mga aftershocks. Malilit lamang po. Wala akong reported na mga gumuho or nasakta naman po base po sa inyong monitoring? So far po, maganda nga pong balita na wala po kaming nakakalap na informasyon na may nasaktan po, may damage. So patuloy pa rin naman po yung aming pong pag-i-interview sa ating pong mga contact person, sa ating pong mga makababayan. Sir, Dr. Winchell Sevilla, sir, ingat po tayong lahat. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. DZXL.